At magbalik tanaw muna tayo sa mga malalaking kaganapan noong pong 2025. Si Pangulong Marcos pinatatag pa raw ang reforma, diplomasya at laban sa korupsyon. Ang Kamara naman sa kabila po ng mga hamon na tiling matatag. At alamin po natin ang highlight mga kabombo ng mga kaganapan mula po dyan sa may Palasyong Malacanang at dyan sa may Kamara de Representantes sa pamagitan ng year-end report ni Bombo Annalise Soberano. Hindi naging madali para kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang taong 2025 na nagbarka ng mahalagang hakbang at matinding hamon upang palakasin ang pananagutan sa pamahalaan, pagtibayin ang diplomasiya at maghatid ng konkretong reforma sa mamamayan. Sa kanyang ika-4 na State of the Nation Address, mariing kinundena ng Pangulo ang mga maanumalyang flood control projects at nanawagan ng pananagutan na sinundan ito ng personal na inspeksyon sa mga proyekto at paglulunsad ng sumbong sa Pangulo at DPWH Transparency Portal. Nilagdaan din ng Pangulo ang Executive Order 94 na lumikha sa Independent Commission for Infrastructure na layong imbestigahan ang katiwalian at i-realign ang pondo sa mas mahalagang programa. Nag-inspeksyon ako sa naging epekto ng habagat ng bagyong Krising, Dante at Emong. Kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at gumuho. At yung iba, guni-guni lang. Huwag na po tayo magkunwari. Alam naman ng buong madla na nagkakaraket sa mga proyekto. Mga kickback, mga initiative, errata, SOP, for the boys. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo na binulsan nyo lang ang pera. Mismong si Pangulong Marcos ang nag-anunsyo na umabot sa 12 billion ang kabuuang assets ni dating Ako Bicol Party List Representative Saldico ang na-freeze ng Anti-Money Laundering Council. Kabilang dito ang air assets, libo-libong bank accounts, insurance policies, sasakyan, real properties at e-wallets. Binigyan din ng Pangulo, malinaw ang kanyang posisyon, walang negosasyon sa kriminal. Anya, tuloy ang trabaho, tuloy ang paglilinis para sa pera ng bayan at para sa taong bayan. Ang Court of Appeals ng freeze order laban sa mga bank account, ari-arian at sasakyang panghimpapawid na may kaugnayan sa mga anomalyang flood control project na iniimbestigahan ngayon ng gobyerno. Sa gitna ng sunod-sunod na kalamidad nitong 2025, pinangunahan ng Pangulo ang agarang disaster response. Nagdeklara ng State of National Calamity at inilunsad ang Oplan kontra baha na layong palakasin ang kahandaan ng ating bansa. Sa kalusugan, ipinatupad ang zero balance billing sa mga Department of Health Hospital, pinalawak ang benepisyo ng PhilHealth at inilunsad ang Yakap Caravans at Buka Centers. Sa sektor ng edukasyon, isinulong ng Pangulo ang ETEAP Act, K-12 reforms, dagdag na guro, digital tools at mas malawak na tulong pinansyal sa mga estudyante. Pinalakas din ang social protection at food security sa pamamagitan ng SSS pension reforms, pinalawak na 4Ps, suporta sa OFWs at mga programang pang-agrikultura gaya ng benteng bigas meron na. Pinabilis din ang digital transformation sa pamamagitan ng eGov.ph, Super App at Serbisyo Hubs. Sa usaping seguridad at diplomasya, tiniyak ang modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines, mas makataong kampanya kontra droga, dagdag sahod ng uniform personnel at paghahanda ng bansa sa ASEAN Chairship 2026 na may temang Navigating Our Future Together. It was once again an opportunity to discuss among our fellow ASEAN member states and partners how to navigate our future together amidst the various geopolitical and economic challenges that we face domestically, bilaterally, regionally, and globally. We discussed significant international issues, that emerging challenges that not only impact our peoples and our nation, but also the entire region, especially the West Philippine Sea. I reaffirm that the Philippines will continue to remain firm, calm, and resolute
in defending our sovereignty, our sovereign rights, and jurisdiction in the West Philippine Sea, in accordance with, of course, international law. We will continue to strengthen our partnerships with all countries who share our values and our commitment to peace, to stability, and to economic progress. Sa kabuuan, ipinakita ng 2025 ng Marcos administration ang pamumunong nakatuon sa pananagutan, katatagan at makabuluhang pagbabago, layuning ihanda ang bansa sa mas matatag na kinabukasan. Samantala, sa Kamara, tinampukan din ng mahalagang lehislatibong hakbang ang taong 2025 para sa House of Representatives, kabilang ang pagpasa ng 2026 National Budget at pagpapatibay ng transparency measures. Dahil sa issue ng bilyong-bilyong budget insertion at flood control anomaly, bumaba sa pwesto bilang House Speaker si later Representative Martin Romualdez noong September 2025. Itinanggi ni Romualdez ang pagkakasangkot sa mga insertion at itinuro si dating Representative Zaldico bilang umano'y mastermind na ngayoy pinaghahanap na ng batas at nahaharap sa patong-patong na kaso. And so, after deep reflection and prayer, I have made a decision today with a full heart and a clear conscience. I tender my resignation as Speaker of the House of Representatives. Formal namang nanungkulan bilang Speaker of the House si Faustino Bojedi III bilang kapalit ni Romualdez na agad na naglatag ng direksyon tungo sa reforma, modernisasyon at pagbabalik ng tiwala ng publiko. Isa sa pinakamahalagang nagawa ng Kamara ay ang ratifikasyon ng 6.793 trillion 2026 General Appropriations Act na naging kauna-unahan ding live stream bicameral conference committee meeting. Nananawagan si Speaker D ng pagkakaisa, paggalang at panibagong dedikasyon sa paglilingkod bayan habang naghahanda ang House of Representatives sa pagsalubong ng bagong taon. Hinimok ni Speaker D ang mga kongresista na magnilay, magpasalamat at manatiling bukas sa kabila ng magkakaibang pananaw. Sinasabuhay. Gaya ng aking sinabi noon, ako'y inyong pagkatiwalaan bilang speaker. Patuloy nating gagawin ang lahat ng makakaya upang gawin na mas bukas, mas malinaw at mas mapagkakatiwalaan ang Kongreso. As we enter a new year, may this be our shared commitment. Let us be the sources of unity, not division. Let us speak with clarity, not confusion. Let us choose to heal, not to wound. Hindi man tayo laging magkakasundo, na may mananatili tayong magalang, makatao, at may malasakit. Sa pagtatapos ng 2025, hinarap ng House of Representatives ang 2026 na may malinaw na diin sa transparency, pananagutan at modernisasyon, layong mas mailapit ang Kongreso sa sambayanang Pilipino. Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.